Amen. Amen. Magandang umaga po muli at magandang hapon, magandang tanghali po sa ating mga kapatiran sa iba't ibang panig po ng mundo. America at sa Canada, Hong Kong, Brazil, Philippines, Japan, at sa iba pa po kung saan nandun ang ating mga kapatiran. At salamat po sa presensya ng bawat isa. Isa lahat po. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Tuloy nagmamahal sa atin. Ito po yung araw ng paggunita natin. Sama po natin gunitain ang crucifixion and resurrection ng ating Panginoon nung siya ay matagumpay na pumasok sa Jerusalem. Ano po, kahapon, sinelebrate po natin yon ang Palm Sunday. At ngayon po, ang ikalawang araw ng Holy Week, ng Semana Santa. Alalahanin po natin, sabay-sabay po natin gunitain ang pasyon ni Jesus Christ na siya ay dumating dito sa lupa para sa kanyang purpose at sa kaligtasan ng sanlibutan at siya ay pinako sa krus nung dumating siya sa Jerusalem at tungapon ang kanyang kamatayan. Sama-sama po natin itong gunitain. Salamat po sa presensya ng bawat isa, mga kapatid. Mimi G, Sis Ana, Sis Rhea, Sis Nanalie, Sis Mary Grace, Sis Gina, Sis Janet, Sis Beth, at kay Lolo Kasug, Ohayo gozaimasu, Sis Cathy, Sis Maridel. Busy man ang mga mamis at ang bawat isa ay may mga katungkulan na at ginagampanan po ang bawat isa at ang may karamdaman man nagpapatuloy. Salamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Lord. Salamat po, kasi sa kabila ng ako ay tuloy na ito po ay tears of joy sa kabila ng ating mga kahirapan, mga karamdaman. We are here para bawat isa, magkaisa, lumago at makilala pa natin kung ano kahalagahan ng cross. Bakit namatay si Jesus Christ? Mabigyan ng halaga ito tayong mga pinili. Tayong mga minahal niya. Nabigyan nito ng halaga sa buhay natin araw-araw. Salamat. Salamat sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Sa dakila niyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God po. Siya ang ating mapupurihan sa araw-araw ng ating buhay. Papasalamatan na dakila. Praise God. Amen. Yan po, isan po natin sa panalangin. Sinais pong mag-lead ng prayer sa araw na ito. Amen. Ako na po. Amen. Okay. Tayo po ay manalangin. Ating pong let's unite our hearts starting sa ating devotion para sa Holy Week season na ito. Ama namin nasa langit, nagpapasalamat po kami muli sa umagang ito na muli may pagkakataon kami, Panginoon, na sama-sama naming i-celebrate, alalahanin, remembering, O God, the pain, O God, all the things that happens, O God, lahat ng sakripisyong ginawa mo during this week, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, na sa araw na ito, Panginoon, aalalahanin namin, Panginoon, kung paano mo ibinigay ang iyong buhay, inalay ang iyong buhay sa amin, Panginoon. Every detail, O God, para po sa kaligtasan namin until to your death. Thank you so much, O Lord, sa umagang ito. Gamitin niyo po, Panginoon, si Mimi Gina, Panginoon, para magpahayag at maging instrumento mo, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, na mabuksan ang aming mga puso't isipan
at tanggapin ito mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Give us the understanding, O Lord. As you gave Mimi Gina, Panginoon, the capacity, you'll give us also, O Lord. Opening our hearts and mind, O God, upang matanggap namin, Panginoon, ang hinihanda mo para sa amin ngayong umaga. Ano man ang mga gawain namin, Panginoon, hindi ito magiging hadlang sa pagtanggap namin ng iyong salita. You will give us the capacity to receive and learn, O God. From today, gawin niyo pong napakahalaga, gawin niyo pong makahulugan ang semanang santa na ito, Panginoon. We started it yesterday from our churches, and today we will receive you. We will appreciate and learn from what you did this Holy Monday. Talk to us, O God, and we will receive you open heart, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you. Yan. Salamat sa panalangin. Ngayong araw na ito, salamat po. At Sis Mimi G, sige po. Good morning po, Sis Mais. Sa mga bagong pasok po, Sis Red. Good morning. Have a blessed Holy Day. Good morning po sa mga kapatid sa Pilipinas at sa Japan, at good afternoon naman po dito sa Amerika at sa Canada. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang tinatawag nating Holy Monday po. So, kahapon po ay ang araw ng Palaspas. So, karamihan po sa mga ibang relihiyon, sasabihin ko na po relihiyon po, na sila po ay dito po yung kanilang talagang pumupunta sa simbahan na may hawak sa mga palm trees, yung palm leaves, at ang nagwagayway po sila doon. So sa mga iba naman po, it's just a regular Sunday na they're celebrating talaga yung pagpasok ng ating pagbabalik muli ng ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem po. So bago po ako mag-umpisa, dasal muna po ako. Father God, I'm humbling myself, asking the Holy Spirit to guide me, to give me wisdom and boldness to share your word. Na sana po ang lumabas sa aking mga bibig, ang mamutawi sa aking mga labi ay tama lamang po na nauukol sa inyong salita, Panginoon. Gabayan din po ng Espiritu Santo ang mga makikinig na nandito po ngayon at sa mga manunood at mag-share po nitong gawain namin ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pagpapadala ng inyong anak na si Jesus dito sa mundo. Ito pong buong linggong ito ay aming sineselebrate po, inaalala ang dahilan, ang tunay na dahilan bakit po nagpunta rito sa mundo ang inyong anak. Ang inyong pong nag-iisang anak na si Hesukristo, na siyang umako ng mga kasalanan, ang mga makamundo naming kasalanan dito sa mundo, Panginoon. Maraming salamat po sa Kanya, dahil kung hindi po dahil sa inyong nag-iisang anak at sa pagmamahal niyo po sa aming lahat, na kahit kami makasalanan, minamahal niyo pa rin po kami, Panginoon. Maraming salamat po dahil dito po, muli po namin pag-aaralan, muli po namin pagbulay-bulayan ang inyong salita upang mas lalo pa po naming mahalin kayong aming Ama, ang inyong anak, at ang Espiritu Santo, at mas lalo pa po naming mahalin ang mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyong anak. At lalo pa po namin itong ipahayag sa bawat sulok ng mundo, Panginoon. Gabayan niyo po kami. Gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng boldness, ng desire sa aming mga puso na hindi kami titigil hanggat hindi naririnig ng mga kaibigan namin, mga pamilya namin, mga kasamahan namin sa trabaho, ang mga kapitbahay namin, ang mga nakakasalamuhan namin sa araw-araw, Panginoon. Ibigay niyo po sa amin ang tamang paraan kung paano po namin ito maipapahayag sa ibang tao. Maraming salamat po muli. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. So, start na po tayo.
Dami po akong pinuntahan ng mga pag-aaralan. Siyempre po, saan po ba tayo unang pupunta kung hindi sa ating Biblia, hindi po ba? So marami din pong mga apps, katulad na ng New Verse na ginagamit po natin dun sa ating 5 days, becoming more closer to our God, at saka yung pong ating journey na tinatawag na yung 42 days naman po, hindi po ba? So, umpisan ko po muna dito sa YouVersion. Ang sinasabi po nila sa day 2 is yung envy. Okay po. Ano yun? Yung mga jealousy po ng mga leader, ng mga matataas na mga Sadducees, mga Pariseo, hindi po ba? So, papahagayan ko lang po muna kayo, yun po, nakita ko po doon. Ito po ay umpisa, kumbaga sabi po nila, money is the root of evil. So, envy is the root or cause of our sins. Dahil po tayo ay mga tao nandito sa mundo. Marami po sa atin ang nagsasabing, bakit siya wala, bakit ako meron? So, kasalanan na po yun. Kasi nagkakaroon na po tayo na meron na pong pumapasok sa puso natin kung ano po yun, yung kaingkitan na ayaw nating mahihigatan tayo ng ibang tao. So, meron hindi pong other aralin sa YouVersion na sinasabi naman na ang Holy Monday is getting our priority in. So, ito po parang nakakaano, hindi po ba? Magtatanong tayo, anong priority? Ano nga po ba ang priority ang kailangan nating malaman? Ano po ang priority natin na dapat nating gawin? Of course, sa atin po, yung iba isipin, ang priority ko is yung trabaho ko. Or ang priority ko is yung pamilya ko. Pero hindi po, ang pinakamagandang priority na ilalagay natin talaga sa buhay na ay matutunan ang Panginoon. Matutunan ng kanyang salita. Mapalapit pa po tayong maigi sa kanya. Alamin po natin, saan po ba yun? Paano natin to matutunghayan? Paano natin ito mabibigyan ng priority? Ito po, sa inyo po na nasa Japan at nasa Pilipinas, ang priority po na dito po tayong lahat sa ating morning devotion. Sa amin naman po dito sa Amerika at sa Canada, parang lumalabas po sa amin ito paalala po bago kami matulog. Na sa pagising, syempre kailangan pasalamat tayo kasi ginising po tayo ng ating Panginoon, hindi po ba? Another blessing. Every wake up is a blessing po sa ating Panginoon. Hindi po tayo magigising, hindi po natin pahahalagahan ang mga nakikita natin sa ating kapaligiran. Yung mga kahit na napakasimpleng bagay lang po, hindi po natin ito papahalagahan kung wala po kung ang priority po natin is ang ating sarili lamang. So kailangan po nating talagang, kumbaga nga po sa ating mga daily chores, hindi pa yung ating araw-araw na sasabayin sa atin, kumbaga is to-do list natin. Kailangan po, ang number 1 natin lagi is ang ating Panginoon, ang ating devotion, ang ating pagdadasal. Yes po, ito is ating morning devotion, pero bago po tayo bumangon sa kama, pagpatay po natin ng alarm, ano po ang pumapasok sa ating isipan? Ito po na, late na naman ako. Or, nako, papasok na naman ako. Or, ano nga ba ang lulutuin ko? Or, marami pong bagay. Hindi po ba napakaganda na sa paggising pa lang natin, ang ating iisipin kagad ay, salamat po Panginoon at ginising niyo po kami. Salamat po Panginoon sa panibagong araw na ito. So, yun po ang ating basic priority. Okay? Siset po natin yung priority. So, ngayon, balik na po tayo dito sa aking talagang topic po. So, dito po, Holy Monday, second day
of the Lent. Dahil meron na po tayong yung linggo ng Palaspas or Palm Sunday. So, andito na po tayo. Nag-start na po tayo. So, bago po tayo pumunta sa pinaka-topic po talaga, kung ano yung napapasok sa Holy Monday, meron po bang pwedeng magbasa ng John 12, 1 to 11, 1, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 11 po. Ito lang po, gusto ko itong kailangan para maintindihan niyo po bakit tayo, bago tayo pumasok sa pinaka-topic natin na Holy Monday. Ano po ba ang nakasasaad dun sa Bibliyang yon, sa libro ng 1? Meron po ba? But Kung wala naman, John 12. yes po, John 12, 1 to 11. Sige po, basahin po natin. Sabay-sabay po tayo magbasa. John chapter 12 verse 1 to 11. 6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So they gave a dinner for him there. Martha served, and Lazarus was one of those reclining with him at table. Mary therefore took a pound of expensive ointment made from pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. But Judas Iscariot, one of his disciples, he who was about to betray him, said, "Why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor?" He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief, and having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Jesus said, "Leave her alone, so that she may keep it for the day of my burial. For the poor you always have with you, but you do not always have me." When the large crowd of the Jews learned that Jesus was there, they came not only on account of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priests made plans to put Lazarus to death as well, because on account of him, many of the Jews were going away and believing in Jesus. The next day, the large crowd that had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, crying out, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel." And Jesus found a young donkey and sat on it, just as it is written. Sorry po, lumampas na ako. Nasa 14 naman nabasa Okay ko. na po. Amen. Maganda naman po kasi ito po, di ba? 6 days prior to the Passover. So, bali po itong anointing of Jesus at Bethany. Dito po, ngayon nakikita na natin, ito po ay preparasyon para sa kanyang pagpapako sa krus. Okay po. So, dito, ito nga po sinasabi dito na pumunta siya ng Bethany dahil nga kay Lazarus. Okay po. And then, nabasa rin po natin, o nabasa ni Sweetie Jeanette, na nag-anoint si Mary dun sa paanan ng ating Heso Kristo. It is seen as a preparasyon po para sa Korea. So, kung babasahin po natin ito at hindi natin ito nabigyan ng panahon ng attention, ito po is a preparation already. This is wherein ang Tagalog po is 1, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 11 po. John 12, 1 to 11, kung gusto nyo pong i-share sa Tagalog. So dito po, not Matthew po, John po, John 12, John 12, 1 to 11 po. So, dito po makikita natin na si Mary, kahit nung una pa, si Mary talagang, she is
sa salita, yung nakikinig po siyang maigi sa salita ng ating Panginoon, while si Martha is aligaga po sa pag-aasikaso para sa ating Panginoong Hesukristo. So doon po nakita natin ng difference. And then now, kita ulit natin ng difference. Si Mary, hindi niya inantala ang halaga nung oil, yung langis na yon, at ibinuhos niya sa paa ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po, nakikita natin dito na parang nakakaalam na siya o nakakaramdam na siya o may pinaparamdam sa kanya ang Espiritu Santo kung bakit niya ginawa po iyon. Hindi po ba? Dito po makikita din natin kung ano talaga yung reaksyon, kung ano talaga yung motibo ni Judas Iscariot. Na siya ay nagalit, para bang sinasabi niya, sinasayang mo lang yan dyan sa paanan ng Hesukristo, ay pwede mo naman ibenta. So makita niyo na po yung ugali talaga, okay? Ang ugali po ni Judas Iscariot. Ito naman po, yung response, di ba? Yung sinagot po siya ni Jesus Christ. Huwag mo siyang pansinin, hayaan mo siya dahil binibigay niya ang lahat para sa akin. Ito'y preparasyon para sa aking pagpakamatay. Pero hindi pa rin po niya naintindihan yun. Hindi pa rin po naintindihan yun ng mga apostoles, ng mga nasa paligid niya, kung ano po yung sinasabi ni Jesus Christ. Kasi nga po, ang iniisip nila is si Jesus Christ, yung Mesayang inaasahan po nila, is kakalabanin ang Romans, the Roman Empire. Pero po si Jesus Christ is the Prince of Peace, the Mighty Counselor. So dito po, hindi po nila nakukuha yung dahilan, tunay na dahilan ng pagpunta po ng ating Panginoon Hesukristo dito sa lupa. So, dito po makikita rin natin na ang mga tao gusto lang nilang makita si Lazarus kung totoo ngang binuhay siya ng etong Hesukto. Dito nakikita rin po natin yung takot ng mga chief priests. Dahil nga po nakita nila yung milagro na ayaw pa rin nilang tanggapin ng ating Hesukristo. So, Mary, extravagant act of anointing. Yung pong pag-anoint o pagbuhos ni Mary dun sa paanan ng ating Panginoon. Pinapakita niya po ito yung importance of selfless devotion and service. Wala po siyang pakialam, selfless niyang binigay, yung buong puso niyang ginawa yon sa ating Panginoon. So, ano po ang so, ito po so ngayon, nakuha na po natin kung ano po yung ginagawa, bakit nagawa yun ni Mary. Hindi po natin alam kasi yung iba naman po kung tayo po ang dami ko pong tanong ko, ako'y mawala na po dito sa mundo. Marami po akong gustong itanong na bakit, anong pakiramdam mo, Mary, ginawa yun? Nung ibinuhos mo yung langit, may nararamdaman ka na ba? Meron ka na bang na-foresee? Meron ka na bang vision na mangyayari ito sa ating Panginoong Jesus? Yung mga tanong pong ganon, ang sarap pong alamin yun kung ano yung mga tanong na yun. Hindi po ba? So, dito po, papasok na po dito yung libro po, yung Old Testament na book. This is the fulfillment of the prophecy po from the Old Testament sa libro po ni Hezekiah. Na makikita po natin ito sa Hezekiah chapter 9 verse 9. Pwede rin po, kung gusto nyo, pwede nyo po rin basahin yung Zechariah chapter 8, yung buong chapter 8 at buong chapter 9. Andun po lahat yung event na i-fulfill po dito during the Lent. Okay po, yung Lent, pero ito pong Holy Monday is makikita po natin ito sa Zechariah chapter 9 verse 9. So ano po ba yung event na yun na nangyari nung araw Lunes? The afternoon pagpasok po ng ating Panginoong Hesukristo sa Jerusalem. So, dito po, yung pagpasok ni Hesukristo ulit
Kasi hindi po ba, lagi po siyang pumupunta sa synagogue, sa templo. The event is Jesus cleansing of the temple. Ang paglilinis po niya ng templo ng synagogue. Ito po ay makita natin sa Matthew 21:13, sa Mark 11:17, at sa Luke 19:46. Ito po, ulitin ko. Makikita po natin ito sa Matthew 21:13, sa Mark 11:17, at sa Luke 19:46. Okay po. So, yung po isa, una, Jesus cleansing the temple. Then the second po is the authority of Jesus question, na makikita po natin ito sa Matthew 21:23 to 27, Luke 21 to 7, and then Mark 11:27 to 33 po. Sorry po, marami. Isusulat ko po mamaya kung hindi nyo po nakuha yung ating verses. So, yun po, the authority of Jesus, yung tinanong ng mga Sadducees, ang autoridad ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 21, verse 23 to 27 po. Sa Lucas chapter 20, verse 1 to 7. And then Mark or Marcus po sa chapter 11, 27 to 33. At yung pong cursing the fig tree. Hindi ko po maano sa Tagalog kung ano yung curse. Sumpa. Ayun, sumpa sa puno ng yung fig tree po. Ito po ay makikita natin sa Mateo 21, 18 to 22. At sa Mark or Marcos 11 verse 12 to 14. Okay po. So yun po ang nangyari sa araw ng Lunes. Pagkatapos po ng pumasok bumalik ang ating Panginoong Hesukristo po sa Jerusalem. So, cleansing of the temple, ang paglilinis ng ating Panginoon sa templo. Ito po yung nakita niya na pumasok siya na andun yung nagbebenta ng mga hayop na isa-sacrifice po sa templo. Yung lagi po, di ba? Kasi magpa-Passover na, so marami pong pumupuntang mga Hudyo pabalik sa Jerusalem para po sila ay mag-alay. So, dito po sa templo, andun yung money changer, yung nagpapalit po ng mga pera, yung mga nagbebenta po. Doon po at hinahayaan po ng mga Pariseo, Sadducees, mga high priest, yung mga gawain ng merchant na hindi naman po dapat. Kasi kung babalik po tayo sa Old Testament, hindi po ba sacred ang temple? Kasi doon po tayo sumasamba o doon nila sinasamba ang ating Panginoong Hesukristo or ang ating Panginoong Ama. Pero ang nangyari po is ginawa nilang parang palengke na ang loob ng templo. Yes po, kasi yung mga ibang tao po na malayong nakatira, hindi na po sila nagbibitbit ng mga animals, ng mga hayop na isa-sacrifice po nila. Kasi nga naman po is baka bago pa dumating dun sa Holy Temple, wala na, pagod na, hindi na nakaya. Okay po. So, ang nangyari, yung mga merchant naman po, pinasok naman po sa loob ng templo. Pwede naman po nilang isalabas, di ba? Pero mas ginusto po nila sa loob para isahan. So, hindi ko po alam, ayoko pong sabihin yun na, pero hindi po natin alam kung sino po ang nagdesisyon or bakit sila pinayagan ng mga Sadducees. So, isa na naman po natin pwedeng itanong yan pag tayo po ay nakaakyat na sa langit. Pwede po natin alamin, bakit nga ba nangyari yung, bakit hinayaan? Pero dahil nga po, andun na yung unang sinangkot ko sa inyo, hindi po ba? Ang inggit ay nagiging sanhi ng kasalanan. So dito po is, nung pumasok po ang ating Panginoong Hesukristo sa templo, nakita niya nga po yung mga hindi naman po maganda, hindi bagay na dapat gawin, sacred grounds. Okay po? So, syempre po, nagalit po ang ating Panginoong Hesukristo. Itinaob niya nga po, di ba? Sinabi naman, babasahin po, itinaob niya po ang
mga lamesa ng mga nagpapalit ng pera, pinakawalan niya yung mga hayop. Napanood ko po yan nung nanood kami dalawa ng aking bunso, yung The Last Supper. Meron po yan, talagang itinaob niya po, kung ilan man yung money changer doon, nagpapalit ng pera, tinaob niya po yung mga lamesa, yung mga kulungan po ng mga hayop, pinakawalan niya po yung mga hayop. Talagang tinanggal niya palabas. Nagalit po yung mga pare kasi nawalan sila rin ng porsyento. So, parang dito pa lang po nakikita na natin na yung mga pare, yung mga high priest talaga ang nagpapasok ng mga tindero-tindera. Okay po. So, ina-accuse niya yung mga tao dito na bakit nyo hinahayaan? So, kung titingnan po natin sa Isaiah 56:7, ito po is ang ikino-quote po to, nasabi po ito ni ating Panginoong Hesukristo na nakuha niya sa Isaiah 56:7. Sabi niya po, ang bahay kong ito ay bahay ng pagdarasal. Pero ginawa niyong bahay ng katiwalian or naging den of robbers. Parang, bakit niyo ginawang bahay ng hindi maganda? Ganun po. Ang templo ay para sa pagdadasal, hindi para mabastos. Parang ganun po, di ba? Kasi, nawawala na po yung pagiging sacred ng pagpunta ng mga tao, ng mga pag-alay nila. Kasi nandun na nga po, nagkahalo-halo na eh. Hindi po ba, if you're gonna go back po dun sa Old Testament, dun sa Pentateuch, kung ano po yung sinabi ng ating Panginoon, kung ano po ang dahilan ng ano po ba talaga ang ng temple, di po ba? It's a sacred place na ang halos pumapasok lang naman po talaga doon mga pare. Pero ito po, sa panahon ni Jesus Christ, hinayaan na pong pumasok yung mga nagtitinda, tindero-tindera, sa loob mismo ng templo. So, nagalit po ang ating Panginoon doon. House of, ano po ang meaning? Dito po nakita ko rin na doon sa aking mga sinaliksik, house of prayer refers or intended temple to worship and spiritual connection po, mula sa atin po papunta sa ating Panginoon. Kasi nga po, hindi pa namamatay ang ating Panginoon, hindi po ba? Ang ating Panginoong Jesus. So they're offering sacrifices para magkaroon ulit sila ng relasyon. Ang ating Panginoong Ama at tayo po, the relationship na wala, yung po ang dahilan kung bakit sila nagsasakripisyo, nag-aalay ng mga hayop, is to have that relationship. The worship and spiritual connection po. The dens of robbers implies na yung nga po ginagawa nilang exploitation, corruption ng mga tao at hinahayaan naman ng mga religious leaders. Hayaan kasi nga po, meron kumbaga nga is parang may patong sila. Nagkakaroon sila din ng kita. Nabibigyan din sila. Kung ano man po yung kinikita ng mga tindero-tindera, may porsyento po sila doon. Kaya yun, hindi hinahayaan po ng high priest. So dito po makikita natin na talagang mas gugustuhin ng high priest na sila ang tingalain, sila ang asahan, sila kanila ang papuri, hindi po sa ating Panginoon. Okay? Dito po, the praise you are making it the house of death is an indicate accusation. Okay po, for the corrupt. Akusasyon na po yun dahil na corrupt na nga ang templo. Okay po. So, dito po yung the phrase den of robbers. Ito naman po ay nakukonect natin sa Jeremiah chapter 7 verse 11. Ito. Yung phrase na sinabi ng Panginoon na den of robbers is nakikita po ito sa Jeremiah chapter 7 verse 11 kung saan po ang Panginoon condemn niya nga ang mga tao sa loob ng templo po. Okay. Parang ang lala
malalim, hindi po ba? Kahit ako po talagang ang hirap magsaliksik na kung saan tayo pupunta para maintindihan po nating maigi ano ba nga ang kahulugan ng Palm Sunday, ng Holy Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and then the Easter Sunday po. So, ang hirap pong piliin kasi halos lahat siya ay importanteng malaman po ng bawat isa. So punta po tayo yung cursing the fig tree. Binanggit ko na po kanina yung mga versikulo kung anong yung sa fig tree na yon. Ito pong pagsumpa o pag-curse sa fig tree na walang bunga, ito po ay nagsisimbolo ng mga the spiritual barrenness of the religious leaders. Yung pong alam nila ang katotohanan pero hindi nila isinasa puso. Okay po? Alam nila na dapat susundin nila yung kasulatan. Kung ano lang po yung kasulatan na natanggap mula sa yung Old Testament, which is the Ten Commandments. Okay po? Tapos nadagdagan na nga po yung Ten Commandments, hindi po ba? Kasi nga po nung during the wilderness, yung mga tao, yung mga hiwalay, yung ganto, ganyan, nadagdagan. And then dinagdagan na naman pumuli ng mga Sadducees na mga Pariseo. So, kung yun, ito po yung wala silang, yung puso nila ay kumbaga sa ano po is butas. Okay po. Butas na marinig ang katotohanan, butas na makita ang mga milagrong ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo kasi po ayaw nila, natatamaan sila, ayaw nilang aminin na mali ang kanilang ginagawa. Okay po. Dito rin po nagsisimbolize ng spiritual truth and judgment. Tayo po ba ay nagkakaroon na ng knowledge or tayo po ba ay pumapasok na po, tayo po ay nag-aaral na ng ating salita ng Panginoon. Ito po ba ay pumapasok sa ating puso o sa ating tenga lamang? Okay po. So madami pong ibig sabihin ng fig trees. Butas ba ang ating puso? Katulad ng mga religious leaders, ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, sa katotohanan po. Tayo po ba ay nangangailangan yung fruit of the Spirit, meron po ba tayo nun? Tayo po ba ay nakakatanggap ng tamang prutas o yung maling prutas? Meron po bang nakukuha, masyado po kasing malalim tayo po ba ay lalong lumalalim sa salita po ng ating Panginoon na ito'y ating isinasa puso or tayo ay lumalalim na palayo? Yung ibig ko pong sabihin na naririnig naman natin na ang Panginoon. Yung pong pasok po tayo dun sa parable of the sower, hindi po ba? Ito po yan. Tayo po ba ay maganda ang bungang lumalabas sa atin habang tayo ay lumalalim na nag-aaral sa salita ng Panginoon? O tayo po ay nag-aaral ngayon, pag may dumating na problema, nawawala na po tayo. Nakakalimutan na po natin na humingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Jesucristo o sa ating Panginoong Ama. Ito po yung sinasabi dito sa fig tree. Tayo po ba ay panlabas lamang na sinasabi natin sumasamba tayo sa ating Panginoon pero sa puso natin hindi? Ito po ang ibig sabihin symbolizes ng fig tree. Dahil nga po walang nakitang bunga ang ating Panginoon, symbolizes this as for the people. Are you a true believers or are you a fake believer? Hanggang salita ka lang ba na naniniwala ako? And yet, pag may dumating na problema, nalilimutan mo na? O tayo ay tunay na naniniwala at isinusuko na nating lahat-lahat sa ating Panginoon? Ang mga problema, ang mga nangyayari sa ating buhay. Tayo po ba ay kumakapit sa pangako ng ating Panginoon? O tayo po ay bibitaw sa nangyayari po sa atin? Nasaan po tayo? Ito po ang kailangan nating malaman. Ito po ang set our priorities. Lunes.
ilang araw pa po bago natin makita o mabasa, mapag-aralan ang pagkamatay po ng ating Panginoong Hesukristo. Ilang araw pa po. So, ano po ba tayo? Let's set our priority. Saan po tayo? Tayo po ba ay lumalalim sa ating Panginoon sa labas at hanggang puso natin, or tayo ay lumalago lamang panlabas? Sorry po kung meron akong tatamaan, pero ito po ang napag-aralan ko. So, kailangan ko pong ibigay ito. Dahil kung hindi ko po ito sasabihin, pare-pareho po tayo, ay po ako. Pare-pareho po tayo mapapalayo sa katotohanan. So, kailangan po nating pag-aralan to kahit masakit. Kahit na, aray, bakit mo sinabi yan? Natatamaan ako. Kasi tinatamaan din naman po ako. Hindi po ako nagpapatama sa ibang tao. Hindi ko po kayo pinatatamaan. Kasi kahit po ako natatamaan din dito sa aking sinasabi. So, hindi ko po pinipili ko ano yung sasabihin ko. Ito po ang napag-aralan ko at ito rin po ang sinasabi sa akin ng Holy Spirit. Okay po? Ito rin po ay nagsasaad sa lahatan, the whole nation of Israel, na nagiging wala sila, spiritually barren before the Lord. Ito po yung mga bulag na nakikita na po nila ang ginagawa po ni Jesus Christ, the 3 years of Jesus Christ's ministry. Nakikita po nila, pero ayaw nilang paniwalaan. Ito yung wala silang, ito yung nga po yung sinasabi kong the parable of the sower. Okay po, nakikita, pero hindi tumatanim sa puso nila. Ito po yung napakalayo nila sa ating Panginoon. Kahit naman po ngayon, hindi po ba? Makikita nyo naman po rin yan eh. May mga naniniwala ako sa Panginoon, pero karoon ng problema, galit na galit sa Panginoon. Bakit mo binigay sa akin tong problemang ito? Ayoko nito, bakit? Bakit? Dito po, set na po natin yung priority natin talaga sa ating Panginoon. Kasi inuulit naman po natin yan eh. Every year, pinag-aaralan naman po natin kung bakit nga pa nagkaroon ng Lent season. Bakit ba? So, ito na po yun. Okay? So, ito po yung action, yung pagsusum ng ating Panginoong Kristo dun sa fig tree is a symbolic of act of judgment na demonstrating God's displeasure with religious leaders. Ito po yung judgment na pinapakita dito ng ating Panginoon. Sinasabi niya nang naniniwala kayo pero hindi sa puso. Hanggang panlabas lamang kayo. Ang tinitingnan ko, hindi ang panlabas nyo. Ang tinitingnan ko ay kung ano ang nasa puso nyo. Hindi po ba aray? Kasi ako po ganyan ako nung una. Panlabas lang ako. Pero yung puso ko hindi. So marami pong aray. Pero ngayon po medyo aray pero andito na po siya sa puso ko. May mga bagay pa rin po akong kailangan ko pa rin baguhin. Wala naman pong perpekto sa mundo eh. Lahat po tayo nagkakamali, nagkakasala. Kaya nga po, di ba? Ang kailangan po sa atin is meron na po tayong discernment ng Holy Spirit. Meron na po tayo dito sa puso na nagsasabi sa ating mali yung ginagawa mo, itigil mo yan. Mali yan, nasasaktan ako. Madali po natin itama kasi meron na pong tumutulong sa atin. The Holy Spirit is living with us, in us, dito po sa puso natin. Hayaan po natin ang Holy Spirit ang manatili dito sa ating puso. Ang Holy Spirit ang maggabay sa atin sa tama. Hindi po sa mali. Ang Holy Spirit po, hindi po tayo dadalhin yan sa pagkakamali, sa pagkakasala. Tayo po mismo ang gumagawa nun. Huwag po nating sabihin, Panginoon, pinabayaan mo ko. Kasi tayo po mismo, hindi po natin sinunod yung gusto niya, hindi po natin sinunod ang salita ng ating Panginoon. Kaya wala po tayong karapatang para masisi o sisihin ang ating Panginoon dahil tayo po mismo mga tao ang gumagawa po noon. Okay po? We have the rights. Meron po tayong tamang pag-iisip. So alam po natin kung tama o mali yung ginagawa natin, hindi po ba? Kaya kung meron man po tayong pagkakamali at tayo nasaktan, hindi po natin pwedeng sabihin, Panginoon, binigay mo to sa akin. Kasi tayo po mismo ang gumagawa
gumawa nun sa ating sarili. Hindi po natin hinahayaan ng Holy Spirit ang gumabay sa atin. May mga times po kasi, di ba, pag nagdadasal tayo, Lord, gusto ko to, or kailangan ko to, or Lord, bakit ganyan? Bigay mo naman ako ng ganito. Pag hindi po ibinigay kaagad sa atin, nagagalit tayo, hindi po ba? Minsan nagdadasal tayo, Lord, sinusurrender ko na po ang lahat. Pero hayaan niyo po, gagawa ako ng paraan para makuha ko po kagad. Hindi po kailangan ng ating Panginoon ang tulong natin. Tayo po ang may kailangan sa Panginoon. Tayo po ang humihingi ng tulong, kaya nga tayo nagdadasal, hindi po ba? Kasi hindi po natin kaya. Huwag po nating ipakita sa ating Panginoon na hindi natin siya kailangan. Lahat po ng nating ginagawa, ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng lakas upang makagawa tayo ng ganito, upang tayo po ay makapagpahayag sa ibang tao. Hindi po natin kakayanin ng isang bagay kung wala po ang tulong ng ating Panginoon. Yes po, marami ang hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon na maganda ang buhay nila. Huwag po natin silang kainggitan kasi po, may plano po ang Panginoon sa bawat isa, sa mga naniniwala at sa mga hindi po naniniwala. Huwag na po natin kainggitan kung ano man po yung natatamasa ng mga hindi pa po naniniwala sa ating Panginoon. Kasi hindi po natin alam kung ano ang magiging judgment sa kanila. Tayo po, malaki po ang ating hawak. Kasi i-judge po tayo, kahit po tayo naniniwala na sa Panginoon, i-judge pa rin po tayo. Tayo po ba ay nag-share? Tayo po ba ay tumulong? So marami po tayong kailangang intindihin sa sarili natin. Huwag po nating alisin na po natin yung inggit na bakit siya merong ganito, ako wala. Kaya ganun din po sa ating mga anak, ipakita po natin sa ating mga anak na paliwanag po natin na kung ano ang meron tayo, maging masaya at maging magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. So, meron din po dito sa pinag-aralan ko yung the parable of the barren fig tree. Makikita po ito sa Luke chapter 13, 6-9. Okay po. Uses the fig tree in the parable of the barren fig tree. Emphasizing po is the bearing fruit and the consequence of the spiritual barrenness. Ito na nga po. Ito po yung importante kung ano yung bearing fruits? The fruit of the Spirit. Galatians 5:22-23. Okay po. Yung fruit of the Spirit. Tayo po ba meron, wala, kulang? Yung po yung consequence na nasasabi dito. Okay po. So, ito na po nakikita natin nga dito yung final week. Which is tama, kasi nandito na po tayo sa Lent, the final week of Jesus Christ sa ministry niya po dito sa mundo. So, punta na po tayo dun sa last nating na nakita dito sa Holy Monday, which is the authority of Jesus question. Yung autoridad na tinatanong ng mga, o china-challenge siya ng mga high priests, ng mga elders, yung the Sadducees, the Pharisees. They're questioning yung authority po ni Jesus Christ. So ngayon po dito, ito yung kinanong ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pagbaptismo ni John the Baptist, ano daw po yun? Hindi po ba? Authority. Saan daw po galing yung authority, the source of John the Baptist? Okay? Tinanong po sila, ano bang dahilan ng baptismo? Kanino ba nang galing? Sino ba talaga? So dito po hindi rin maisabi, di ba, ng mga Sadducees or the Pharisees kung sino. Kumbaga nga po is pinapakita na ni Jesus Christ every time na pumapasok po siya sa templo, nagtuturo siya. Ang pagtuturo niya po is iba. Dahil syempre po Panginoon siya eh. So yung sinasabi niya po, although nagbabasa po siya ng scroll kung saan nakasulat yung Old Testament, iba pa rin po yung pagbibigay niya. So, hindi po siya masagot, the baptism of John, saan po galing daw iyon? Yun ang tanong ni Jesus Christ sa kanila eh.
galing ba ito sa langit o sa tao lang? Yung ginawa pong baptism ni John the Baptist, saan daw po galing yun? Pero hindi sila matanong, hindi nila masagot kasi takot pa rin yung mga Pharisees and Sadducees sa mga taong sumusunod kay Jesus Christ. Kasi kahit saan siya pumunta, maraming tao ang sumusunod. So hindi po nila masagot. So ang tanong din po ni Jesus Christ, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang authority ko. Kung hindi niyo masagot ang tanong ko rin sasabihin sa iyo. Kasi bakit pa po ipapaliwanag, hindi po ba? Sa atin po, maswerte po tayo kasi may libro na po tayong nababasa. Kung ano po yung event na nangyari during the Old Testament and the New Testament. So tayo po, maswerte po tayo at mas malaki po ang ating blessing. Hindi po ba? Kasi po tayo naniwala na po tayo even though we haven't met. Hindi po natin nakita ng mata sa mata ng personal ang ating Panginoon, pero pinaniwalaan po natin siya. Based lang po doon sa ating libro, yung the Holy Bible. Based po ang ating faith, ang ating paniniwala sa ating Panginoon na ang lahat ng nakasulat doon ay totoong nangyari. Ito po ang ating pinanghahawakan. Samantalang po ang mga Pariseo, ang mga Sadducees, nakita po nila ang mga taong nagsumigaw na ipako siya sa krus. Nakita po nila ang milagro, ang pagpapagaling ng ating Panginoon si Kristo. Ultimo nga po yung 12 apostoles, hindi po ba nakita nila kung paano. Pero andun pa rin po yung takot, andun pa rin po yung may hinahanap pa rin po sila until the resurrection. Hindi ko na po sasabihin yun. Kasi po, that is in the Easter Sunday na po. Pero, ito po yun. Ito po yung hindi nila alam na, ito po yung sinasabi nga ni ating Panginoong Kristo, butas. They are barren spiritually. Wala silang, yung spiritual nila is nothing. It's void. Kasi panlabas lang po ang pinapakita ng mga tao. Kaya hindi niya po sinagot kung kaninong authority meron siya. Anong authority ang meron siya o sino ang nagbigay na authority sa kanya para magpagaling, gumawa ng milagro. So, dito po sa ibinahagi ko, sana po ay meron kayong naintindihan, meron po kayong nakuha na nag-umpisa po tayo dun sa anointing of Jesus Christ sa Bethany before bumalik sa Jerusalem. Hindi ko na po tinakil yung Palm Sunday because nandun na rin naman po yun sa nabasa na rin po natin kasi nga po Sunday sa Japan at sa Pilipinas, Palm Sunday, ito po yung pagpasa ng ating Jesucristo sa Jerusalem, fulfillment of the prophecy. And then ito po yung tatlong ko nga pong binanggit na nangyari that day. Okay po? Kasi minsan po may isip natin, bakit ganon? Kailangan po nating alalahanin, yung pong panahon natin is not the Lord's time. Iba po yung panahon natin. Maaring tayo ay, let's say, ako po, 57 years old na ako. Pero kung baga sa year ni Lord, baka 5 years old lang po ako. So iba po ang time ni Lord, iba po ang time natin. So, maaring tatlong event po itong diniscuss ko sa inyo na nakalagay sa Biblia na nangyari lang ng one day. Pero maybe po, 1 linggo pa yun. So, hindi po natin alam kasi nga po, iba ang panahon po ng ating ang oras, ang time ng ating Panginoon sa time po natin. So, sana po dito sa aking ibinahagi, meron po kayong natutunan, meron po kayong naisapuso. So, bago ko po ibalik, kay Sweet Lily or kay Sis Jeanette, kay Sweetie Jeanette, magdasal lang po ako saglit. Father God, thank you po for the boldness and wisdom that the Holy Spirit gave me. Thank you din po sa mga nanood, sa nakinig, at sa manunood pa lang po, Panginoon. Naway may nakuha po sila sa aking ibinahagi, Panginoon, at ito'y na isa puso nila at maiset po ang prioridad, Panginoon. Humihingi rin po ako ng
pang-unawa. At humihingi rin po ako ng kapatawaran sa aming pagkukulang, sa aking pagkukulang, sa aking pagkakamali at pagkakamali po ng aking mga kapatid. Sana po naway po itong linggong pong ito, mas lalo pa po kami mapalapit sa inyo, Panginoon. Mas lalo pa po naming maunawaan ang inyong sakripisyong ibinigay sa aming mga makasalanang tao. Maraming salamat po at meron na naman po kaming relasyon. Nagkaroon po ulit kami ng relasyon. Napalapit muli po kami sa inyo dahil sa paniniwala po namin sa inyong Panginoon. Sa inyong nag-iisang anak, sa Jesucristo, Ama namin. Maraming salamat po sa pagpapadala ng Espiritu Santo sa amin upang siya po ang gumabay sa amin sa tamang landas, sa masikip na landas, Panginoon, patungo po sa inyo. Naway wag po kayong magsawa na lagi niyo po kaming gabayan. At hindi rin po namin ito makakaya kung wala po kayo, Panginoon. Makikita nga po sa Philippians 4:13, hindi po ba? Sa inyo lamang po, sa Panginoon lamang po, sa inyo po, anak, nakukuha namin ang aming lakas, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw pong ito. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. Back to you, Sweet Lily or Sweetie Jeanette. Thank you so much po sa mga nakikinig sa ating mga kapatiran sa Pilipinas, Japan, Amerika at Canada po. Amen, amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. You can type amen, you can heart like sa sa pagtanggap sa salita ng Diyos. Amen. Maraming salamat, Mimi G. Maraming salamat sa pagkakataon po na nandito tayo. Sama-sama nating nire-remember o sincelebrate ang Holy Week, which is started kahapon po sa Palm Sunday, kung saan kahapon ang lahat ng tao ay binati, winelcome ang Panginoong Hesukristo. Everybody saying, Hosanna, Hosanna. Di po ba? Lahat winelcome siya ng buong puso. And dito pa lang nakita na natin, nakasakay siya sa donkey. Kung tutuusin, dapat ipaparada siya sa pinakapipitaging sasakyan na animal, di ba? Nagsisimbolize ng kapitagan, respect. Pero ano po ang nangyari? Sa donkey ang pinili niya talaga. Humbleness. Umpisa pa lang, hindi siya pumasok sa Jerusalem as a king, kung hindi as a humble servant. And ngayon nga po, pinakita niya kaagad kung paano siya magsilbi sa Panginoon. Nasaksihan po natin at napakinggan natin through Mimi G that pagbungad niya pa lang, the first place na pinuntahan niya, kita niyo po yun, no? Talagang very focused siya. Hindi siya pumunta kung saan-saan. Very specific. Pumunta kaagad siya sa templo. At nakita niya kung gaano ang puso talaga ng mga tao. Kung ano ang priority nila. At ginawa pa talaga nila sa templo. So ang priority nila talaga, ipinakita nila. Yes, they wanted to be there in the temple, but not to pray, but to make money, because that's the place where a lot of people goes. So makikita natin din ang boldness talaga ng Panginoong Hesukristo. Hindi niya inalintana kung sino ang nandun. Hindi niya inalintana kung ano magiging image niya sa mga mata ng tao. Ang nakapokus lang po siya sa nag-iisang tagapagmasid at pinaglilingkuran niya, ang ating amang nasa langit. Hindi siya nag-please ng tao, hindi siya nag-please ng leader, he sticked on his purpose. Talagang winipe out niya lahat. Kahit naman po siguro tayo, no? Ipinapakita natin kung sino yung binavalue natin, kung sino ang pinaprioritize natin. Kaya po, nawa sa atin po, wag lang tayong pumunta sa Sunday, wag lamang po tayo, basta dumadalo. Tunay nga po na isa puso natin ito para hindi po nasasayang ang pagpapagal natin. Huwag pong dumating yung panahon na sasabihin sa atin ng Panginoon, I do not know you.
'Di ba? Hindi kita kilala. Masakit po sa atin yun na tayo ay itatwa ng Panginoon sapagkat ang nabanggit po kanina, God sees the heart, not the outward appearance. We can fool ourselves, we can fool other people, but we cannot fool God because God looks at the heart. So whatever we do, kailangan po it is motivated with love. Nani yorimo aiwa taisetsu desu. Kokoro kara. Di po ba lahat ng ginagawa natin? Diyan nakatara, sondes. Motainai, parang ganun. It's our loss. Di po ba? It's our loss. Kapag lahat ng ginagawa natin, pagpapagal, umaga, gabi, di po ba? O kaya, we are trying to pretend sa pabrika, sa office mates, sa labas, we're trying to pretend just to take care of our image. Di po ba? Sayang po, sayang. Hindi natin nararanasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Hindi po ba? Kapag kahit wala kang pera, wala kang nag-iisa ka, wala kang kasama, but still, you don't feel alone, you don't feel empty, kasama mo sa Jesucristo. And if you have Jesus Christ, and if you're doing it for Jesus, iba ang kaligayahang mararamdaman natin. Para bang may dahilan, may reason kung ba't natin ginagawa, may kabuluhan. Hindi lang po siya tada or basta lang na ginagawa mo. Hindi po siya isang obligasyon. Isang kaligayahan sa puso ang magsilbi sa tao. Katulad po ng nabanggit na sa fig tree, isang puno ng igos, ichijiki ba yun? Ichijiki no ki. Tama po ba ako? Na yung puno ng igos. Ayun po. Sa labas, parang hitik na bunga. Grabe. Parang ang tingin mo sa kanya, wow, ang daming leaves. So nung lumapit sila para kumuha ng bunga, wala. Walang makitang bunga. That's why it was cursed. Pagdaan ni Jesucristo, ang sabi niya, may this fig be withered. Talaga pong natuyo. Pagdaan nila, kinurse na Jesus. Pagbalik nila, withered talaga, tuyo. Bakit po? Barren. Walang laman. Hitik lang sa pagtiningnan mo, malagong puno. Pero pag nilapitan mo, walang bunga. Pag tiningnan mo, wow, what a Christian life she has. Puno sa pagsisilbi, ang kanyang panlabas pag tiningnan mo, a busy Christian, generous Christian, loving Christian, matulungin, laging nandyan, a present help to everyone. Pero nung nilapitan natin ang kanyang puso, what is the motivation of her heart? Why is she doing that? So yun ang ma-judge ng Panginoon. Are we yung panlabas lang o yung kalooban natin? Kaya po, kahit katiting lang na ginagawa natin, kahit nga lang daw po isang baso na inabot natin sa kapwa natin, but out of care, out of love. Diba? Katulad po ng sinabi dito, si Judas, anong sinabi niya? Bakit binuhos? Sayang yung oil na yan, made of nard, out of nard. Napakamahal niyan. Kokyo na ko say, bakit inilagay mo lang sa paanan ni Jesucristo? Di po ba? Pero hindi niya yung sinabi dahil, nagki-care siya sa poor. Kasi sabi niya, ibenta na lang natin yan, ibigay yung pera sa mga pobre, sa mahihirap. Pero hindi naman talaga siya nagki-care. Sa totoo lang, sa puso niya, sayang. Sayang yung pera. Pera na yan eh. Treasurer po kasi siya, di ba? Sayang ang pera. Pero ano yung motivation ng puso niya? He didn't even care for the poor. He just cared for the money. So, doon pa lang talaga. Pero si Jesus, makikita mo pa rin na nagki-care pa rin siya kay Judas. Binibigyan pa rin niya ng chance.
Hindi niya nire-rebuke, binibigyan pa rin niya ng chance. Kung tutuusin, alam niya na si Judas ang magbibetray sa kanya. Bakit niya pa isasama yan? Ba't niya patuturuan? But still, Jesus gave him a chance. The whole years. Tinuruan niya, kasama nila para magkaroon ng chance na magrepent. Malay niyo po it was prophetized, but he can change. Katulad po ni Jesucristo, it was prophetized na siya ay maipapanganak bilang tao at mamamatay sa krus. Kaya niya po din niyang i-revoke yung prophetized na yan. Hindi niya tutuparin yun. Pero ano po ang sabi niya sa Gethsemane while he was praying? But not as my will, but as you will. Kahit ako ayoko mapawalay sa iyo, Panginoon. Pero kami mi kokoronarimasyoni. No? Yeso Kristo mo, juji ka de, shinita kunai. Kami sama to hanareta kunai. Di po ba? But, sabi niya, may this cup be taken away from me. But not my will, but as you will. Demo, kami numiko korona rimasyoni. Di po ba? Ganon po tayo. Nawa, this Holy Monday, ating pong nilay-nilayin buong araw na ito. God, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga sarili naming desisyon. Hindi ikaw ang priority namin. We are doing a lot of things out of obligation because we are obliged to do it. But then, the heaviness, the burden, it's in my heart, in our shoulder. Para bang, ayoko na God, pero obligasyon ko to sa pamilya ko eh. So, nagiging, hirap, bigat. Hindi na kaligayahan na ginagawa natin. Hindi na para sa Diyos. Hindi na para sa kapatid ko. Hindi na para sa magulang ko. Kung hindi, I have to. I must. Yaranay to kinay. Pero wala na yung siyawa sewa mo, nay. The joy of giving, the joy of serving must come back. Kailangan nating ibalik yon. It has to be from the bottom of our hearts. Serving with joy, serving with love, so that it counts. Kung hindi po, lahat po ito sunog na offering. And it doesn't worth or any value at all. Nothing. Kaya po, kung gusto nating mag-alay ng hindi sunog sa Panginoon, wala po sa quantity, nasa quality. It has to come from our hearts. Sama-sama po tayong manalangin muli at humingi ng tawad sa Panginoon sa oras na ito. Ama naming nasa langit, muli lumalapit kami sa inyo, nagpapalinis ng aming mga puso't isipan, gawa ng aming mga kamay, Panginoon. Mga lugar na pinuntahan at dinala kami ng aming mga paa that are not pleasing to you, O Lord. Linisin niyo po ito, Panginoon. Linisin niyo po ito sa mundong espiritual. At patawarin niyo po kami at patawarin niyo rin po, Panginoon, ang mga taong nadamay because of our unfaithful act, ungrateful act. Walang pagmamahal na mga kilos at gawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung nagawa namin ito, Panginoon, ng sapilitan, Panginoon, ng wala ng kaligayahan. Nagpapalinis kami, Panginoon. Sabi mo nga, hayaan mo na i-worship niya ako, alayan niya ako ng mamahaling pabango. Because the poor, they will always be with you. You can always serve them. You can always love them. But me, you won't have me for a long time. And Jesus, baliktad man po ngayon. We have you. We can have you for a long time. But our service, we can only serve them, expressing our love in a short span of our life. Kung ilang taon kaming nandito sa lupa, yun lang yung taon na maari kami makapaglingkod at makapagbalik ng pagmamahal sa kanila. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin ito araw-araw. Napakahirap. Una na naming kalaban ang aming sarili, ang mga pita ng aming laman. Forgive us, Lord, because we fail you every day. We have 24 hours a day, but we give only a little time para sa iyo. God, allow us, Father, na sa bawat ginagawa namin, gawin namin ito para sa iyo, upang
sa 24 hours na binibigay mo sa amin, mas maraming panahon na kami ay nakapaglilingkod sa inyo. Sa oras ng trabaho, Panginoon, sa paglalaba, pagsisilbi sa aming pamilya, pagluluto, paglilinis ng tahanan. We are doing it for you. Because sabi mo nga, worship is not just praising by worship songs, oh God. Worshiping you is dedicating everything that we are doing for you. Worshiping you is by serving others, by loving others, giving back all the glory to you. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapatawaran, Panginoon, paglinis sa aming puso't isipan, gawa ng aming mga kamay, consecrating the places that we went to, O Lord. Ganon din po, Panginoon, O God, sa aming pinansyal, kung paano namin ito minanage, O God. Paano namin ito, Panginoon, hinandle. Allow us, Father, make us, Father, a good steward sa lahat ng inentrust mo sa aming mga kamay. Maging financial man ito, mga tao man ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin ang pagsisilbing ito, Panginoon, mula sa aming mga puso, out of love sa pagmamahal namin sa inyo. Kayo ang ma-prioritize namin. Kayo ang malugod, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay. Ilang panahon na lang, Panginoon, ang aming itatagal, ilalagi sa mundong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maialay namin ito sa inyo. Hindi pa rin kami mamuhay like a den of robbers, O God. Tulungan niyo po kami na mabago ang aming buhay mula sa oras na ito. We accept you as our Lord and Savior. Thank you so much for dying on the cross, for the forgiveness of sins. And thank you so much for writing our names in the book of life. Tunay nga po kami ay ligtas na out of grace because of your love by our faith. Believing on things that we've heard, even we didn't see them yet. Naniniwala po kami sa ginawa mong sakripisyo, sa pagkabuhay mong muli. Maraming salamat, O Diyos. Gabayan niyo po kami at samahan muli mula sa araw na ito. Hindi lamang po the whole week hanggang Easter Sunday, hanggang sa linggo ng pagkabuhay, but every day of our lives, walk with us, Jesus. Guide us, Holy Spirit. And allow the blood, the power of the blood of Jesus, protect us, cleanse us daily. Maraming salamat po. Tulungan niyo po kami, Panginoon, consecrating our lives, our soul. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa umagang ito, sa pagsama sa amin, celebrating the Holy Monday, na nag-start na po talaga kahapon sa Palm Sunday na winelcome natin sa ating mga churches. Maraming salamat sa pagkakataong ito na sasalubong natin at commemorate natin ang Holy Week na ito in a different way. Kung noon napapanood lang natin, naririnig lang natin, but now we are being part of it and we are being changed by it. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa umagang ito. Anuman ang kabisihan ng bawat isa, you've dedicated this time for the Lord. Maraming salamat po. Ang Diyos po ang magbabalik sa inyo nito. Kami-sama no shukufuku arimasu ni. Heyang mo arimasu ni. Shiawase mo. Shiawase na arimasu ni. Hallelujah. Samahan po tayo ng Panginoon, hindi lamang po ngayong linggo ng Holy Week, kung hindi po araw-araw ng ating buhay. Sa ating 4 na araw po, nitong last 4 days na pinag-aralan natin na devotion natin, tinuruan po tayo ng mag-set ng priority, putting God first, spiritual discipline, at tunay nga po na maunawaan natin na ang Diyos talaga ang dapat na priority natin. And we are given a challenge na this week po, mag-fasting tayo if you can, in your way, kung ano po yung maaari nyong ipag-fasting. And within these 2 weeks, hindi lang po ngayon, hanggang next week, set God as your priority. In your own way din po. Priority mo siya, saan? Kayo lang po nakakaalam ko ano yung mga
kung sa mga sa prayer list at saka priority list na ginawa mo, kung sino ang ipa-priority mo at ano ang ipa-priority mo o ano ang aalisin mo sa number 1 at si God ang ipa-priority mo. Ups, ang fasting ko ngayon, patience. Ano po? O kaya naman, no complaining. Lahat. Pag sinabing, lipat ka sa line, sa line na yan. O ihatid mo si ganito. Magrereklamo ka na, maghugas ka ba? Di po ba? Yun yung fasting mo. No complain. Hai. Watashi no danji ki wa tatoe ne. Watashi no danji ki wa kyou no danji ki wa munko wa shinai. Shitagaimasu. Pag sinabing, Jakyo, Sara arate ne. Hai. Sara araimasu. Di po ba? Kyo no yoru wa natagatakimasu. Gohan taite ne. Ngayong gabi, ikaw ang ikaw magsasaing. Di ba? Di ba dapat si ate? Di ba ako? O ganon? Hindi. Hai, takimasu. Juju ni shitagaimasu. Di ba? Let's obey without complaint. Ne? Kaya naman po, kanya-kanya tayo ng pwede nating ipag-fasting. So, tomorrow, maybe iba naman. But let's have an spiritual discipline. Amen? Tayo po ang magshido sa sarili nating reiteki ni no shido. Diba? Tayo po ang magkaroon ng spiritual discipline sa sarili natin. Amen? So, to God be all the glory po. Maraming salamat sa bawat isa. And I will give this moment po, na tunay nga po, na nilay-nilayin natin. This whole week po, hindi na po tayo mag-aas ng, ng comments, or ng sharing, ng insight. So, anuhin po natin. Let's reflect, self-reflect. Magmuni-muni po tayo. Let's go back to God. Mas mahalaga po na yung relasyon natin sa Panginoon. Kami-sama to watashi no kanki wa daiji na no de. Talagang nilay-nilayin natin. Muichido, yukuri kangaite. Isipin natin. Ano man ang ginagawa natin, let's be silent this whole week. Huwag tayong masyadong mareklamo, huwag tayong masyadong ma-explain, At huwag nating i-prove to everyone that we are right. Let's just be silent and celebrate this moment. Talagang kayo lang ng Panginoon, mag-usap kayo, magpa-discern tayo sa ating Panginoon ng ating puso't isipan. Fukakumade. Ne? Seirei sama o. Fukakumade. Irete, no? Irashay. Parang welcome natin siya, mukaite. I-receive natin siya. At nang makita niya at makita natin, ma-realize natin, nasaan na po ba talaga ang kalagayan ng ating puso? Ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, which is the most important. Kasi po ang katawan natin may iwan, ang kaluluwa natin ang aakyat sa langit. So, let's consecrate ourselves this week. Let's be silent. Let's talk, less mistake. Di po ba? And let's cherish this moment. 1 week lang po ito. Yun pala yung fasting. O shaberi dattara mo ishuka no danji ki wa. Let's give time to listen to God. Amen po. Konshu, kami-sama no hanashi o kikimasu. Kiku dake. Watashi tachi wa shi. Po? Amen. To God be all the glory po. Tayo po ay maghihiwalay sa isang worship song habang po tayo nagninilay-nilay through the worship song. While playing the worship song, you can listen or you can worship together habang nagninilay-nilay po, and magkita-kita po tayo mamayang gabi po muli. Ayan po, to God be all the glory. Thank you so much sa inyo pong presensya sa bawat isa. Amen. Okay ka pa po ba, Ate Lily, mag-share ng 7:30 na? Ako na lang kaya po.
Or sino po ang pwede? Sis Cathy, pwede ka po bang mag-share ng worship song? Baka si Ate Lily maputol kasi papasok na siya sa work eh. Pwede po yung andyan pa si Lolo Caso. Pwede yung Japanese natin. Pag Tagalog po, English. Ay, ano na lang po? Ano yung para sa lahat? O kaya naman, alam ng lahat na kanta na may Japanese. Pwede rin po yun. Halimbawa, yung Goodness of God, alam ng lahat yun. So, pwede nating i-play in Japanese. Ayan, maraming salamat po. Hallelujah. Let's cherish this moment and feel the presence of the Lord. Patuloy niya po tayong kausapin. Patuloy tayong magnilay-nilay sa salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Mangusap ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Tunay po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Amen. Ay, wala pong sound. Walang sound? Wait pa. Okay lang. Meron po ba sound sa inyo? Baka sa akin lang. Wala po. Ay, wala kang sound. Wala pong sound. Ayan, no? Wala po. Wala. Wala. Pero nakikita niyo yung Yes video. po. Yes po. Okay. Hindi ka ba naka Hindi po ate. Wala po kung earphone? Wala. Ay, sorry. Wala po. Try ko. Ayan, si Ate Lily yata po nagsishare na ng screen. Sorry. Salamat po, Sis Kat. Hindi tayo pinagbigyan ni Meta. Ayan, hallelujah. Thank you, Lord. A crown of thorns upon his brow, the weight of sorrow pressing down. Silent Lamb, he took the shame, spoken not a word, yet bore our blame. Whipped and wounded, torn and bruised, the sins he never even knew. Hands that heal now, pierced with nails, love unbroken, mercy saves. By his wounds we are healed. By his blood grace is revealed. The darkest night, the deepest pain, yet through it all, he took my place. Oh, Jesus, once lay through your let this cup pass from me.
Still he bowed in agony. Not his will, but Father's done. Perfect love, perfect Son. Now I stand in awe and grace. Thank you so much for your Nothing grace. left but Thank you so much for your love. endless Thank you praise. so much for your Oh mercy. Jesus, Jesus, Almighty. 主をたたえます。主をたた I えます。 lift my hands. 恵みいただ I いて感謝 lift し your ます。 name. 御心なりましょうに。神の御心なりましょうに。Hallelujah. Amen. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po sa bawat isa. Nagkita po tayong muli bukas ng umaga para sa ating pong Holy Tuesday. Hindi lamang po ito isang ordinary devotion, but it's really our time to repent and cherish every moment that we have with Christ. Amen po. To God be all the glory. Have a holy Monday po sa bawat isa. Hallelujah. Amen po. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Maraming Did salamat po you?" sa bawat isa na They nanonood ngayon nailed him sa to live. a wooden God cross. bless po. Kita-kita po tayo muli bukas at mamayang gabi. Amen. Nakamute ka, To Ate God be Janet. all the glory. Amen.